God bless you. This is Pastor Eugene Item of Mount Zion NHV. Today, January 16, 2022, this is our third Sunday series of online ministry. And here's our slide. Welcome to our third Sunday online ministry, year 2022 of God's faithfulness, in the name of Jesus Christ of Nazareth, our Lord, Savior, and King. Here's the church. Pray for our project. We'll be launched by January 31, 2022. Here's the latest worship we have. And now here's an icebreaker for the message of the hour. What does this mean to you? And this one. Anyway, the title for today's message is Facing the Year 2022 with Willingness to Give to a Better Covenant of Grace in Jesus Christ these last days. Ito po ang message of the hour. At the text that we'll be using is Hebrews chapter 7, 1-7, verse 17, verse 20-22, and 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Sa Tagalog, harapin ang taong 2022 na may kahandaang magbigay sa mas mabuting kasunduan ng biyaya kay Jesucristo sa huling araw na ito. Amen? At ang babasahin po nating talata ay medyo mahaba. Hebrews chapter 7 and the following verses. Ang Melchizedek na ito ay hari ng Salem at saserdote ng kataas-taasang Diyos. Nang pabalik na si Abraham mula sa pagpuksa sa mga hari, sinalubong siya ni Melchizedek at siya ay binasbasan nito. Ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang ikasampung bahagi, ikapo, ng lahat ng nasamsam niya mula sa labanan. Ang unang kahulugan ng pangalang Melchizedek ay hari ng katuwiran at dahil siya ay hari din ng Salem, ibig sabihin siya ay hari ng kapayapaan. Walang nabanggit tungkol sa kanyang ama at ina o sa angkang pinagmulan niya. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan tulad ng anak ng Diyos na si Jesus. Siya rin ay pare o saserdote magpakailanman. Tingnan ninyo kung gaano kadakila si Melchizedek. Ipinagkaloob sa kanya ni Abraham na ating ninuno ang ikasampung bahagi o ikapo ng nasamsam niya mula sa labanan. Si Melchizedek ay hindi kabilang sa lipi ni Levi, ay inutusang kumuha ng mga ikapo mula sa Israelita na kanilang mga kapatid kahit na ang mga ito ay mula rin kay Abraham. Si Melchizedek ay hindi kabilang sa lipi ni Levi ngunit tumanggap siya ng ikasampung bahagi mula kay Abraham at pinagpala niya ang taong ito na pinangakuan ng Diyos. Hindi maipagkakaila na ang nagbibigay ng basbas, si Melchizedek, ay mas dakila kaysa kanyang binasbasan, si Abraham. Sapagkat ito ang sinabi sa kasulatan tungkol sa kanya. Ngayon tungkol kay Jesus, ikaw ay pare magpakailanman ayon sa pagkapare o pagkasaserdote ni Melchizedek. At sa Hebrews chapter 7 verse 22, ang Diyos ay hindi nanumpa ng gawin niyang saserdote ang iba. Ngunit nanumpa siya ng gawin niyang saserdote o pare si Jesus ayon sa sinabi niya. Ang Panginoon ay sumumpa at hindi siya magbabago ng isip tungkol kay Jesus ay saserdote o pare magpakailanman. Dahil sa pagkakaibang ito, si Jesus ang siyang katiyakan ng mas mabuting tipan. At sa pangalawang Korinto 9 talatang 7-8, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa iyong pangailangan upang sumagana kayo para sa mabuting gawa. Pagpalay nawa ang pagkabasa ng banal na salita. We declare and connect our body, soul, and spirit and for eternity. Panginoong Diyos, iparanas mo ang iyong biyaya at pagpapala at maapaw na provision, Panginoong Diyos, sa inyong mga anak na handang makinig at sumunod sa iyong kalooban, lalo na sa pagbibigay para sa bagong tipan, a better covenant for your gospel in the kingdom, to expand your kingdom in these last days, for the redemption and transformation of nations, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Praise God. Praise the Lord. Kung natandaan nyo, last Sunday, ang pinag-usapan po natin ay tungkol po sa pangpitong armor
The armor of prayer that reinforce the six armor of God na pinagkaloob na sa atin para po tayo magtatagumpay sa lahat ng pakipagbaka natin sa ating mga spiritual na kaaway, even if meron pa mga physical na gagamitin niya na instrumento to fight for us. God will protect us and preserve us. Ay binibigyan na tayo ni Lord ng katagumpayan. Isuot natin ang mga baluting ito at gamitin ng tama at palakasin natin sa pamagitan ng seventh armor of prayer. In the name of Jesus Christ of Nazareth, by the blood of Jesus Christ, by the power of His resurrection, at pamuhay nating may kabanalan. Amen ba? At ngayon naman din po ay pag-uusapan natin, at I will make a series of this topic, willingness to give to a better covenant of grace in Jesus Christ. There are hot topics or topics that are so sensitive to preach or teach. At meron pa akong tatlong sinulat po. A or one is about sin and holiness. Pangalawa, about death and hell. At pangatlo, about giving. Lalo na po, giving about wealth and speaks about tithes and offering. However, in 1.2, giving originates from God. It's the nature's norm and cycle of life. Under that, God is a natural, consistent, and faithful giver. And even the nature itself, the life cycle, the man releases carbon dioxide needed for plants, while plants releases oxygen needed for our existence. Para mabalance po ang pangailangan natin ng oxygen sa buhay. Kailangan natin ng at least 18 to 21% of oxygen para tayo mabuhay. Less than that or more than that may cause suffocation or death. We give, as God's children, an norm of nature's ecological balance. Meron talagang tinatawag na cycle of giving or releasing and receiving. Umiikot yung cycle na yan para po mabuhay ang mga nilikha ni Lord. Yet Christians struggle tayo. Do I still have to give tithes aside from offering? Is this mandatory or not? Let's talk about this one sa mga darating na mga slides. Slide number 18 about biblical giving. Giving is an act of releasing, granting, and presenting something tangible, yung makikita or mahawakan, or abstract, bestowed, first and foremost, mula sa Diyos, then by a person, group of people, entities, or by nature to another. It could be life of its kind and flow, time. It also includes giving of time, talents, concerns, attention, service, prayer, love, forgiveness, at lalo na itong pag-uusapan natin for focus, wealth. Kasi kung wealth na pag-uusapan, it involves gift, support, tithes, offering, pledges, lalo na sa church. 2.2, a good person is naturally a giver. Kaya meron tayong maraming mga philanthropists. 2.3, Christians are ought to be givers because of Jesus. And giving is one of the gift of the Holy Spirit. 2.4, Christians ought to be frugal. Dapat matipirin tayo, yet consistent dapat tayo sa ating pagbibigay sa ministry ng kaharian ng ating Panginoon sa iglesia o sa church. Kasi po nakasulat po sa banal na kasulatan dito po sa Gawa 30:35, alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. So very clear yan. So slide na ito ay in Genesis chapter 1 verse 1 ay alam natin na nilikha ni Lord ang buong Sansinukobo universe. At sa Psalm 24 verse 1 ay very clear na sinabi po na the earth is the Lord's and all its fullness, and the world and those who dwell therein. Kumbaga ang lahat na nilikha ng Diyos, ang lahat ay pag-ari ng Diyos. So bakit ba tayo magbigay? The reason for giving, because God owns everything. And yet He keeps on giving. Sa Lamentations chapter 3, 22-23, alam natin yan na God is faithful, di ba? Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is the Lord's or thy faithfulness. So makita natin na He created and owns the universe. Yung mga talata yan. He owns the earth and its contents. Every forest, beast, cattle on 1,000 hills, the forest birds, ay pag-ari ng Diyos. Nakalagay yan sa Psalm 50, 10-11. Silver and gold is mine, declares the Lord of hosts in Haggai chapter 2 verse 8. Pag-ari ni Lord yung ginto at pilak. 3.2, God is good and gives us life, food, clothing, shelter. God is faithful. Protect us from harm, heal our diseases. Ilang beses na tayo iniingatan ni Lord at pinapagaling. And lalo na, pinapatawad tayo sa bawat nating pagkakasala. Basta humingi tayo ng kapatawaran at handa po tayo ng papatawad. 3.4, God gives us. Ito ang masang katotohanan na dapat natin tanggapin. God gives us ability to produce wealth.
hindi sa ating kakayanan yan. Deuteronomy 8:18 at itong 3.5, tanda natin, we are accountable of everything we have. Much is given, much is required. We will give an account to God someday. So pagdating ng pagharap natin kay Lord, there will be accounting. Of course, pag Christian ka, hindi ka i-account ni Lord dahil hahatulan ka niya. Pero tatanungin ni Lord yan, or God will see to it na we are a good steward of His blessing. So tanda natin yan. So regarding giving, pag-usapan muna natin yung dalawang types of giving sa church. Ang tinatawag na offering and tithes giving. Parunahin muna natin dito po sa slide number 21 about biblical offering and conditions. 3.1, offering is a common practice. This could be either culture, tradition, or giving because of festival. Giving of any kind of gift to include through an offering. Maaring buhay ang inaalay mo. Iba, katawan. Produce of hanap buhay, mga services, pledges, and concerns. Even offering, you can offer your emotion, prayer, wishes. Then, you can offer your wealth. Offering ranges from, meron po akong binigyan na percentage, 0.1% to 100%. Meron po kasi nagtatanong, alin daw ang mas daling ibigay? Offering or tithes? Siyempre sabihin nila, kagad, mas madaling ibigay yung offering. Kasi nag-isip sila sa 0.1% lang versus Abraham's tithes na mga 10%. Para alam niyo ba, ang offering po ay unpredictable. Sa ngayon, madali natin sabihin na ibibigay tayo ng maliit, but there are times na tataas siya even to the point of 100% demand of life. Example na lang po, itong mga frontliners natin sa pandemic. Do you think they are giving only 1% of their time and life? Actually, they are giving 100% kasi very risky yun. Pag madapuan sila o matamaan sila o makontaminate sila, what will happen? Either magkakasakit sila kagad or even to the expense of their lives, di ba? So offering is unpredictable in some cases. Maaring may mga panahon na buhay mo talaga ang ibibigay mo pagdating ng araw. Kaya kailangan may manalangin ng husto niyan. Pag-usapan natin ang offering is as already a practice before the law of Moses. Kumbaga, outside of the law of Moses, practice na po ito. Kasama na sa social norm. Katunayan nga po, if you remember, Cain and Abel, meron po silang tinatawag na voluntary free will offering. Nag-alay po sila sa kanilang mga produce, sa kanilang mahanap buhay. At kung natanda natin, si Noah pagkatapos ng baha ay nag-alay din po si Noah ng voluntary free will offering o burn offering sa Diyos. Subalit, kahit na before the law of Moses or outside of the law of Moses, meron ding mga mandatory offering. Lalo na kung ang kausap noon ay mga dignitaries. For example, Abraham. At saka si Lord nag-usap ng kasunduan. Inutusan po si Abraham na mag-present ng 3 taong cow, female goat, ram, turtle dove, and young pigeon. At ito rin po ang foreshadow sa mga hinihingi pagdating na sa panahon ni Moses. So tanda natin, before the law or outside of the law of Moses, practice na po ito. Ang pag-o-offer voluntarily at meron ding mandatory. Pero sa panahon, under the law of Moses, very specific ito sa Israel o sa Hebrew people. Hindi po ito direkta sa atin, sa mga hintil, sa ating kapanahonan sa mga Kristiyano. This is directly to the nation of Israel or to the Hebrew people under the law of Moses. And this is very mandatory, specific, na nakasulat po sa Leviticus chapter 1 to 7, na they were required for burnt offerings, grain offerings, first fruit offering, peace offerings, at guilt offerings. At sa New Testament, sakop na tayo nito, New Testament and Christians, giving offering becomes voluntary planned giving. Kumbaga, ang sinabi ni Paul nito is willingly and cheerfully as your heart's desire. Pero tanda natin yung salitang cheerfully, ma-attain mo lang yung hilarious giving pag meron kang tamang panampalataya. Sometimes, may mga panahon din na ang pagbibigay ay i-challenge ka of a sacrificial giving. This is a different types of giving. You need to sacrifice. May pagka mabigat ito. Dahil kinakailangan Pagaya ng natamaan ng mga kalamidad. So, simpatiya ka, you give your giving. Medyo sacrificial yan. Sa New Testament, lalo na yung kapanahon ni Paul na naghirap dahil sa tagutom
ang church ng Jerusalem. So tinulungan ito ng isang church na mahirap din. Pero ang kaibahan lang, handang nagbigay ang isang mahirap na church, lalo na sa Jerusalem. Alam niyo ba na merong offerings talaga na hinahanap ni Lord sa atin bawat pagkataon nating buhay or araw-araw under the new covenant of Christ na kailangan nating ibigay parati. Listen to this. 3.2a, offer our bodies as a living sacrifice to God. Nakasulat po ito sa banal na kasulatan. Roma 12:1. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang iyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Pangalawa, offer the sacrifice of praise. Pangatlo, offer the sacrifice of good deeds at generosity. Kasama pala yan sa hinanap ni Lord sa atin bawat pagkakataon. Nakalagay sa Hebrews chapter 13, 15-16, anong sinabi po? Kaya lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Papuring mula sa ating mga labi na nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan. Tapos, verse 16 ang sinabi, at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa sapagkat yan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. At ang pang-apat na alay na dapat nating ibigay ni Lord sa bawat pagkakataon ng buhay ay ang tinatawag na sacrifice of thanksgiving. Mula sa Salmo 50:23 at 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Magpasalamat tayo sa Diyos dahil ito po ang kalooban ni Kristo para sa atin. In everything give thanks. Dito po sa slide 23, ang pag-usapan naman natin ang tithes. Kung paano nag-tithe si Abraham. Hindi ko po masyadong i-focus sa Jewish tithing. Dito po, biblical tithes and conditions. Ang tithes is a 10th part or 10% of produce, whether it could be agriculture, herds, flocks, spoils of war, earnings, income to pay honor or to support religious causes. Alam niyo ba na ang tithes ay kagaya ng offering, practice ito before the law of Moses or outside of the law. Ito po ang tithes na 10% ni Abraham. Mula kay Abraham, ito po ang tinatawag na voluntary tithes o free will tithes sa ating teksto sa Hebrews chapter 7. Na mula naman din ito sa Genesis noong nagtagumpay si Abraham at sinalubong siya ni Melchizedek. Na kung natandaan nyo, si Melchizedek ay saserdote ng kataas-taasang Diyos at ang kanyang credential pa ay hari siya ng kapayapaan at hari siya ng katuwiran. Nagdala po siya ng tinapay at inumin at sinalubong niya si Abraham at binasbasan. Kaya nagbigay si Abraham sa kanya ng 10% sa kanyang nasamsam sa digmaan. Yun po ang tithes ni Abraham outside of the law or before the law of Moses. Pangalawang tithes ay yung tithes ni Jacob, na pinalitan ng pangalan na Israel. Nasabi ni Jacob na kung iyo akong paunlarin, pagpapalain, ingatan, at bigyan ng aking mga pangailangan, at makabalik sa lupang pangako. Sabi ni Jacob sa Genesis 28 verses 20-22 ay magbibigay ako ng 10% sa lahat ng mga pag-unlad ko or the increase at sa pag-iingat mo sa akin. So itong tinatawag na vow, tithes. Kumbaga, nangako siya, pag pa-unladan siya ng Lord, magbigay siya ng 10% sa lahat ng pag-unlad niya. Ngayon, pag-usapan natin yung tithing or giving of tithes under the law of Moses. Alam niyo ba na dito po hindi iniingatan ng mga Kristiyano or even kapwa kamanggagawa. Minsan nagfo-focus tayo dito. Honestly, this is for the Jewish people or for the Hebrew people at hindi po ito dapat idikdik batas para sa Kristiyano. Kasi Jewish talaga ito. At sa Jewish, meron pong 3 klaseng tithes. At yearly ito. At meron pang every 3 years. Kaya kung i-combine natin, ito ang mangyari. At nakasulat po yan sa Leviticus, Numbers, Deuteronomy, at saka the book of 2 Chronicles. Ito sa banal na kasulatan. Kung ano ba talaga ang Jewish tithings or Hebrew tithings na dapat siya, mag-ingat ang Kristiyano sa pagtuturo nito. Kasi nga po, hindi ito para sa Christian directly. Though we can use the principles, pero inutos ito sa Jewish or Hebrew people. So, ang unang klaseng tithes sa Jewish people ay tithes for the Levites, yung mga saserdote o mga anak ni Aaron na piniling maging pare o saserdote sa templo kasi wala po silang inheritance.
So, kailangan lang suportahan ng kapwa nila, Israelita. Utos ng Diyos yan. 10% of of their agricultural crops, flax, herds, yearly yan. Ang pangalawang klaseng tithes ay festival tithes. Yearly din ito. Para po sa kanilang pag-celebrate ng kanilang mga festivals. At ang pangatlong tithes, lalo na sa mga widows at mga orphans, kung mga kawawa na mga Israelita, dapat merong inilaan para sa kanila. Kung tingnan, isumatotal natin talaga ang tithes ng Jewish according to the law of Moses, ay hindi 10% sa isang taon. Umabot po ito ng 23.33%. You see? Tapos ginagamit natin yung Malakay 3:10. Pag magbanggit ka ng Malakay 3:10, may kasi nagdidiman ka ng 23.3%. Kaya ingat tayo sa ating mga minsan pinagsasabi sa pulpito. Amen ba? Now, ano naman ang tithes sa bagong tipan at sa church sa ating kapanahonan ngayon? Alam niyo ba na binanggit ni Jesus ang tithes? Pero pinagalitan niya ang mga religious leaders dahil nga po, nagbibigay sila ng tithes, very faithful sila sa tithes, nakalimutan naman nila yung attitudes of giving. Kasama yung tinatawag na pagmamahal at awa. Meaning to say, nagbibigay sila pero wala silang pagmamahal at wala silang awa. Nirebuke siya na ni Jesus. Kung magbibigay kayo ng tithes, dapat meron kayong tamang motibo at attitude of giving. Pangalawa, natin na hindi binanggit ni Paul sa kanyang mga sulat, sa Pauline epistles niya at mga writings niya, hindi po siya nagbanggit ng tithings. Kasi nga si Paul, he was an apostle to the Gentiles, kasi alam natin, ulitin ko po, ang tithes under the law of Moses, para talaga sa Jewish or Hebrew people yan. Pero alam nyo ba, na kung pag-usapan ang New Testament book of Hebrews na maari na si Paul is one of the contributing writer. Kasi ang conclusion ng Hebrews 13 ay halos style ni Paul. Inulit po sa book of Hebrews ang giving ni Abraham. Ang voluntary free will tithes ni Abraham to Melchizedek, in a theological sense, it was an expression of his faith at his gratitude na nagtagumpay siya, his thanksgiving na naligtas niya si Lot, at respect niya or an act of worship. At dito po ang talata muling ginamit natin. Basahin natin ulit ito because this is the word of God. Ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang ikasampung bahagi, ikapo, ng lahat ng nasamsam niya mula sa labanan. Ang unang kahulugan ng pangalang Melchizedek ay hari ng katuwiran. At dahil siya ay hari din ng Salem, ibig sabihin siya ay hari ng kapayapaan. Sapagkat, verse 17, ito ang sinabi sa kasulatan tungkol sa kanya, tungkol na ngayon kay Jesus. Ikaw ay saserdote or pare magpakalanman ayon sa pagkapare ni Melchizedek. Pero ang verse 22, ito pong binanggit, dahil sa pagkakaibang ito, si Jesus ay siyang katiyakan ng mas mabuting tipan. Tingnan niyo, yung panalitang si Jesus ang katiyakan ng mas mabuting tipan. Pag-usapan natin ito kasi maganda yung word na yan, mag-udyok sa atin kung magbibigay ba talaga tayo ng tithes. Ito po ang clarification na sabihin ko sa iyo sa slide 25 about offering and tithes. Kung pag-uusapan ng 5.1, lahat ng offering at tithes under the law of Moses, inside the law of Moses, lahat po yan ay na-fulfilled ni Jesus. Pero wala pong binanggit si Jesus na inabolish niya yan. Marami pong mga scholar ang sabi inabolish na because it was fulfilled by Jesus. But direct sa bibig ni Jesus, hindi po niya inabolish yun. Bakit po? God is not yet finished with the Jewish people. Kaya nga papasok yung 7-year tribulation. Ididil ni Lord ang Jewish people na yan. At according to most of the scholars at pinag-aralan nila, magkaroon pa nga ng third temple dyan kasi mag-aalay-alay pa sila. Meaning to say, dinidil pa ni Lord ang bansang Israel kasi nga sa ngayon, only few are Christians there. Gusto para talaga nilang mamumuhay under the law of Moses. Kaya malakas pa rin yung Judaism sa kanila. Judaism. Pangalawa, under 5.1, ang Christians, tayong mga Kristiyano, ay hindi tayo obliged to give offerings and tithes under the Jewish law.
Pero ang pag-usapan natin ngayon is tithes and offering, na dito tayo ngayon mag-desisyon. Tithes and offering under the new covenant of grace in Christ. Under 5.2, Christians are expected to live and act by faith in giving. Amen ba? By faith, we need to give freely our offering with a cheerful heart. Yun ang sinabi ni Paul, di ba? By faith, as far as offering is concerned, we need to plan and decide our offering. Kung magkano ibigay natin sa offering natin. Planuhin natin yan from 0.1% to 100%. Magdesisyon ka na. Para pagdating ng araw, hindi ka mabalisa. At once gamitin mo yung panampalataya mo, diyan papasok yung tinatawag na cheerful giving. Maging masaya ka kasi may panampalataya ka eh. Kaya man lang hindi masaya yung tao sa pagbibigay kung hindi niya nagamit ang panampalataya. Then under 5.2, Christians can act by faith through sacrificial giving or pledges when needed or when urged by the Holy Spirit. Sulat nga yan sa 2 Corinthians 8:1-4, yung isang naghihikahos na church, naghihikahos, ay masayang masaya pa, nagbibigay sa isang church naman na nakaranas ng tagutom. At under 5.2, offering is always, tanda natin to, pag mag-offer tayo, an expression of our faith, love, worship, and gratitude to God through Jesus Christ. Nagpapasalamat tayo sa kanyang mga kabutihan. Amen ba? At may mga talata dyan. 1 Corinthians 10:31, Colossians 3:17. Sa slide 26, this is it. Tithing under the new covenant of grace in Christ. Kailangan ba talaga tayong mag-tithes as Christian? We are now talking about the tithes of Abraham. We are not talking about the Jewish tithe. Sa Jewish tithes, hindi talaga tayo pwedeng utosan noon kasi 23.3% yun. Sa 10% pa lang ay ayaw na ng karamihan magbigay. Eh kung mag-uusap tayo ng Jewish tithe, 23.3% yun. Parang temple tax na yun. At halos equivalent na rin ang tax natin ngayon. Pero ang pag-usapan po natin under the new covenant of grace in Christ Jesus is the tithe of Abraham na inulit nga sa Hebrews chapter 7. Dito po tayo mag-decide, mahal ko mga kapatid, and listen to me in this climax of our preaching. Ulitin natin ang Hebrews chapter 7 verse 4, then verses 21-22. Tingnan ninyo kung gaano kadakila si Melchizedek, ipinagkaloob sa kanya ni Abraham ang ating ninuno ang ikasampung bahagi o ikapo ng nasamsam niya mula sa labanan. Ngunit nanumpa siya ang Diyos Ama o ang Diyos na gawin niyang saserdote o pare si Jesus. At ayon sa sinabi niya, ang Panginoon ay sumumpa, ikaw ay pare magpakailanman. At dahil sa pagkakaibang ito, si Jesus ang siyang katiyakan ng mas mabuting tipan. Iba sa biblical interpretation, di ba sinabi ko sa inyo, tandaan niyo yung salitang si Jesus ang siyang katiyakan ng mas mabuting tipan. Sa biblical interpretation, ginagamit pag-interpret, lalo na kung mula sa lumang tipan, kung paano ito nagkaroon ng katuparan sa bagong tipan. Meron pong tinatawag na typology at theophany or Christophany. Po, sa typology, si Melchizedek na tinatawag na priest of the Most High God, the King of Righteousness and King of Peace, siya po ang tinatawag na antitype ni Jesus. Bago si Jesus nagkatawang tao, meron siyang tinatawag na antitype si Melchizedek. Dahil nga, alam natin na dineclare mismo ng Ama mismo, doon pa lang sa Hebrews chapter 7, na si Jesus ay priest forever sa mas magandang covenant under the order of Melchizedek. Pero si Jesus, binanggit talaga si Jesus sa Hebrews na ito, chapter 4 at chapter 7, na high priest, pinakamataas na saserdote. So dito pala sa typology, mas mataas nga yung caliber ni Jesus kaya even sa caliber ni Melchizedek. Pangalawa, merong tinatawag na theophany or Christophany. It could be si Jesus nagpapakita na through Melchizedek. O yun ang tinatawag na Christophany.
at sinalubong niya si Abraham. Even in the Old Testament, Jesus was already revealing in human form. Nung nakipag-usap siya kay Abraham, nung nakipag-wrestling siya kay Jacob, using an interpretation of theophany and Christophany, it could be possible na ito si Melchizedek was Jesus in human form. At hindi lang yan, mas mataas talaga ang caliber ni Jesus kasi high priest pa si Lord. At Son of God. Hindi naman binanggit si Melchizedek na Son of God. Pero ganun pa man, it was a possible theophany or Christophany. Nagpakita na si Jesus through Melchizedek. Pangalawa, under 5.3, tayo like Abraham, alam naman natin na si Abraham ay father of faith. Kumbaga, nalugod si Lord sa kanyang panampalataya. Naka-address kay Jesus ang panampalataya ni Abraham. Kaya nga si Abraham, handa niyang ialay si Isaac nung inutusan siya sa bundok ng Moriah and the resurrected Messiah. If Abraham was tithing to Melchizedek because he was a man of faith, dapat ang church, ikaw at ako, ay active din po ang ating panampalataya kagaya ni Abraham sa pagbibigay under a better covenant of grace ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi nga po nakasulat sa Biblia na pag ikaw ay sumampalataya kay Jesus o tayo ay sumampalataya kay Jesus, ay tayo ay mga anak ni Abraham. At kung tayo ay mga anak ni Abraham, kung nag-tithes nga si Abraham kay Melchizedek, how much more tayong magta-tithes ngayon kay Jesus na anak ng Diyos who is a better covenant even from Melchizedek, the high priest of the Most High God, eternal ministry yan. Eternal ministry ni Lord mula sa ministry na sinalin niya sa atin sa church to go and make disciple of all nations, preaching the gospel of God, making disciples, baptizing them in the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit, teaching them to obey everything that I have commanded you to do, and lo, I am always with you even to the end of the age. Yung sinabi ni Lord, kaya nga tayo magbibigay nito tithes under the new covenant, a better covenant, kasi nga po mayroong mandate sa atin para po liligtas at pagbabago at transformation ng buhay ng tao na maging disipulo sila at mamunga din and to be fruitful din sa kanilang panampalataya. Amen ba? Agree? So, anong conclusion nito, mahal ko mga kapatid? Ito po. 6.1, for offering, Christians have to plan, decide, and give to the church. Planuhin mo na. At ilagay mo na sa sobre mo or ilagay mo na sa bulsa mo. Ang maraming kasabihan na ang mahirap daw i-surrender ng Kristiyano ay ang kanyang bulsa, kanyang wallet, o kanyang bank account. Kasi inaangkin talaga niya yan. Pero tandaan natin, in a good stewardship, pag-aari pa rin ng Diyos yan. So sa church, kailangan nating, by faith, we need to prayerfully and voluntarily give our offerings. B, by faith, we need to freely and cheerfully, meaning to say, by faith yan, magkaroon ka lang ng cheerful giving ng ating mga offering sa church. Dahil nga, sa Great Commission na ito, na inuutos ng Diyos sa atin. By faith, with readiness or willingness, kailangan nating magbigay. Kailangan din nating willing tayong magbigay ng pledge or sacrifice o sacrificial giving kung kinakailangan, at lalo na kung may udyok ang banal na spirito. Alam nyo ba na mayroong udyok ng banal na spirito na hindi mo matatanggihan yan? Mababalisa ka pag tatanggihan mo yan. At letter D, by faith, kailangan sacrificial giving. At by faith, kung inuudyokan ka talaga ng banal na spirito, dahil nga po, pag mag-udyok ng banal na spirito, ay di ka na makatanggi niyan. At marami mo patutuo niyan. Pero nung sumunod sila, naghimala naman din ang Diyos at hindi na makakount yung overflow ng blessing nila in return basta sumunod ka. Tandaan natin na hindi natin malalahati ang ating Panginoong Jesucristo o ang ating Diyos kung hindi tayo kumikilos sa ating panampalataya. At meron ngang
At lahat ng gagawin natin na hindi sa pananampalataya, it will not please God, at it could be us. We could be sinning against God kung hindi tayo kumilos sa pananampalataya. Dito po sa 6.2, slide number 28. Our tithes are expression of our faith, love, gratitude, thanksgiving, worship, and partnership with Jesus in expanding the gospel of the kingdom of God. Kaya, under this one, by faith, kung magbibigay tayo ng tithes, kagaya ng tithes ni Abraham, for a better covenant, ito po mangyari sa atin. By faith, you will become a good steward of God's blessing. Number 2, by faith, you will be free from greed and love of money. Maingatan tayo sa pagiging greed. Maingatan tayo sa love of money. By faith, you will have the boldness to ask all your needs to God. Kasi nga, nagbibigay ka eh. So, meron kang masasabi sa Diyos. Meron kang pwede kang mag-bargain kasi nagbibigay, baka makipag-bargain sa mga hiningi mo. Lord, gusto ko po ganito dahil nga po nagbibigay po ako ng, sa biyaya mo, nagbibigay po ako ng tithes sa inyong kaharian. By faith, you will be investing for your future and for your eternity. Pag nagta-tithes ka. By faith, and by the grace of God, you will be blessed. You will be blessed in many ways. Hindi lang pera, kalusugan, protection, promotion, long life, healing, miracles. Ang daming mga bagay na hindi mababayaran ng pera ang ibibigay ni Lord if you are giving like Abraham. Anong ginawa ni Lord kay Abraham? Di pinagpala ng husto. Amen? In 6.3, marami pong mga tao na nagpapatunay who give their tithes and so blessed by God, leaving a legacy to the world. If you are familiar about John D. Rockefeller, pinakaunang billionaire, early 19th century, ay kaya niyang paikutin ang kanyang pera pagdugtungin ng 3 to 5 times sa buong daigdig. But he started as a simple workman na kumikita lang ng $1.5 per week. At nung ibinigay nito sa kanyang nanay, sabi ng kanyang nanay, mas maganda anak kung magbigay ka ng tithe sa church. So, sinunod niya yung principle of tithing. It was of course a tithe of Abraham, 10%. What happened after that? Halos 90% of the businesses, if it was in Philadelphia, naging pag-ari ni John D. Rockefeller. Pangalawa, si William Colgate Palmolive. Ang mahirap ang kalagayan ng kanilang buhay, so lumaya siya kasi ayaw niyang bigyan ng dagdag pang problema ang kanyang mga magulang. At natagpuan siya ng isang selo, humingi ng tulong na makapagtrabaho, ang kaya lang niyang gawin paggawa ng sabon. Ngayon, nakausap niya na ikaw ay maging milyonaryo kapag dating ng araw, anyang kang businessman sa mga pinagsasabi mong mga sabon na yan. At nangyari yon. Why it happened? Dahil he gave William Colgate % of his tithe. Nung umunlad na siya, ginawa niyang 20%. Ginawa niyang 30%. At nung yumaman na siya ng husto, at pati mga anak niya, ginawa niyang 50%. At hindi na talaga mabilang yung kanyang kayamanan, ay ginawa na niyang baliktad. 90% kay Lord, 10% sa kanya. At nung bago siya mamatay, bago siya umuwi kay Lord, ay 100% na niya binigay yun. Kasi mayaman ang kanyang mga anak. Until now, Rockefeller and Colgate ay hindi nawala yung kanilang legacy. Ito naman si Henry P. Crowell. Siya pong may-ari ng Quaker Oats. Nagbigay din siya ng simula nung nakarinig siya ng preach D.L. Moody. Sabi ni Henry Crowell, hindi ako preacher, pero kaya kong magbigay para sumuporta sa mga preacher. Kaya nag-tithe siya. 10% up to 50%, yumaman siya ng husto, hanggang binigay niya ng 100% ang kanyang giving kay Lord. These are people who are really believing the principle of tithing. I'm talking about tithing of Abraham, pero lumampas pa yung kanilang giving pa sa Jewish pagdating ng araw. Naging 100% pa ang kanilang giving. Jewish only 23.3%. Ito si R.J. Letourneau. Siya po ang inventor at may-ari ng Caterpillar
brand ng mga heavy equipments. Nagbibigay din siya ng tithes kaya umunlad ng husto ang kanyang business. At until now, the best equipments, heavy equipments sa mga construction companies ay Caterpillar. Marami pong mga patutuo na because they tithes, God really bless them. Nag-tithes ka dahil mahal mo ang Diyos eh. Nag-tithes ka dahil mahal mo yung Ebanghelyo. Nag-tithes ka dahil mahal mo yung manggagawa mo. Nag-tithes ka dahil mahal mo yung church. Para po magamit talaga sa karya ng langit. At marami pong patutuo ni RM. I heard. Mayroong mag-asawa years na mag-ipon sila para ipagawa ng bahay. Pero nung dumaan sila sa isang church, kinausap sila ng banal na espiritu na kailang inipon na matagal at pwede nang ibili ng bahay, lupa't bahay, ay ibigay sa church. So it was a struggle, pero dahil nga banal na espiritu nang nangusap, sumunod sila. What happened is, I heard this one na umabot ng mga 14 companies na meron sila. So they became rich at madali na sa kanila magbibigay ng millions. Lalo na kung pag-usapan yung ministeryo ng Diyos. Meron naman isa na he started sa ibang church naman, he started as a janitor. Matipid siya na tao, nag-aaral siya as a janitor sa isang bangko. Nung nakagraduate siya, nag-apply siya sa bangko na kung saan siya naging janitor. But he was a Christian, faithful giver and tither. Pagdating ng panahon na siya po ay naging isang businessman at isa sa pinakamayaman na tao sa Pilipinas ngayon because faithful siya sa tithing niya. Anong hamon sa atin ngayon? Hindi tayo magta-tithes para payamanin tayo ni Lord kung financial lang pag-usapan. Ang dami pong blessing na ibibigay ni Lord sa atin kung magta-tithes tayo. Voluntarily and freely. Kalusugan, protection, buhay, mahabang buhay, kagalingan sa mga karamdaman. In my experience sa buhay ko po, bakit nakarating ako sa iba't ibang bansa na hindi naman ako nahirapan kumpara sa iba. What I mean is, pag-apply ko, walang mga placement, at kahit na minsan iba-ibang mga pagsubok na naranasan doon, iba-ibang mga aksidente, God is still preserving me. Naisip ko siguro dahil nga po sa biyaya ng Diyos ay nagsusumikap din po ako na sumusuporta sa mga gawain. And I still believe na marami pang darating sa buhay ko at dahil nga po marami pa akong malaking plano lalo na pagpapalaganap ng the kingdom of God. I will keep praying to the Lord that let me do your will. So if you will accept the challenge to give tithes like by faith, like the tithes of Abraham to Melchizedek, now with tithes 10% because of the new covenant, a better covenant to Christ Jesus for the furtherance of the gospel in these last days. Ang nakalagay po sa Haggai chapter 2 verse 8, we are reminded sapagkat ang lahat ng pilak at ginto sa buong daigdig ay akin, sinabi ni Yahweh o ng Diyos natin ito. Sinabi ng Diyos ito. Sa Deuteronomy 8:18, subalit alalahanin ninyong si Yahweh ang iyong Diyos na nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Kumbaga si Lord ang nagbibigay talaga ng wisdom, timing at lakas para umunlad ka sa iyong buhay. At sa 2 Corinthians 9:8, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabuting gawa. Ang principle ng giving and tithing is also like the principle of agriculture. Kung marami kang tinatanim, marami kang aanihin. Pag kaunti lang tinatanim mo, kaunti lang ang aanihin. Ngayon, ito pa. Sa slide 30, 7.0, in giving, remember always, Christ became poor so that we will become rich. Exchange. Dinesign ni Lord ang divine exchange for the intention na maging dukha siya para tayo yumaman.
maging instrumento sa kanyang kasulat sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Of course, these are spiritual and physical blessings para po tayo po ay makakilo sa kanyang kaharian. Tandaan niya, nakadesign na pala ito. So pag yumaman ka, umunlad ka, that means to say, dinesign ni Lord sa'yo talaga yan para ikaw ay isang sa mga supporter ni Lord sa kanyang kaharian. 7.2, tanda natin, ang Diyos na ito sa pamamagitan revealed in Christ Jesus ay hindi nagbabago ang Diyos. Kumbaga, kung nangako ang Diyos, paano na rin tayo, hindi nagbabago. Totoo pa rin niya ang kanyang mga pangako. Sasamahan tayo. Para magawa natin yung binanggit sa John chapter 14 verse 12 na greater things than this you will do because I will go to my Father in heaven. Siya ang Hesukristo na hindi nagbabago kailanman. Siya ang kahapon, ngayon at bukas. Amen ba? Balik tayo sa sinasabing we are accountable of everything we have. Anong kapasidad mo? Anong meron ka? From your ability, from your time, from your possessions. Are we a good stewards of God's blessing to us? Because we will be accountable in the future kung paano natin minamanage yan. Now, at least, kung tanungin tayo ni Lord, meron tayong masasabi, at least, Lord, I sacrifice. Amen ba? Ngayon, declaring that we need to give our offerings to the church and we need to give our Abrahamic tithes to the church for a better covenant of grace in Christ Jesus, lalo na sa mga huling araw na ito, declaring in your giving that the living God of Mount Zion NSV and Israel through Jesus Christ, our Lord and Savior and King, cares, provides, protects, preserves, and gives us and gives you all the victories and all the prosperities in doing the will of God for the whole year 2022, these last days. Praise be the Lord God of Israel. More blessings and miracles to come in the name of Jesus Christ of Nazareth. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give His peace, His shalom. Receive the blessings and favor of the Lord in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Praise God.